Kumusta mga ka-daily? Sa video na ito, hihimayin natin ang isa sa pinakamahalagang tanong sa buhay, health or money? Marami sa atin ang puyat at pagod sa pagtatrabaho para lang makaipon, pero hindi natin namamalayan na unti-unti na palang bumibigay ang ating katawan. Ngayon, ituturo namin ang mga practical at modernong diskarte kung paano mo babalansihin ang iyong budget at kalusugan nang hindi nabubutas ang bulsa. Siguraduhin na panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbabago sa iyong pananaw at magsisilbing susi sa iyong tagumpay. Tumutok na at simulan na natin ang pag-asenso. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Iwas bisyo, dagdag ipon, the lifestyle swap. Pag-usapan natin ang mga habits natin na akala natin ay pampatanggal lang ng stress, pero sa totoo lang ay unti-unti nang umuubos sa budget at nagpapahina sa ating katawan. Isipin mo na lang ang bisyo gaya ng paninigarilyo o madalas na pag-inom ng alak tuwing weekend. Isang stick ng sigarilyo o isang bote ng beer ay tila maliit na halaga lang kung titingnan, pero kapag pinagsama-sama mo ito sa loob ng isang buwan, baka magulat ka na kaya na pala nitong bayaran ang kuryente o internet bill ninyo. Ang kailangang gawin ng bawat ka-daily ay ang tinatawag nating lifestyle swap, kung saan ang bawat pisong nilalabas mo para sa bisyo ay ililipat mo sa isang savings account or investment fund gaya ng Pag-ibig MP2. Subukan mong gumamit ng notebook or notes app sa phone mo at ilista ang bawat gastos sa yosi, alak, o pati na rin ang madalas na pag-order ng milk tea. Kapag nakita mo na ang total amount na aabot sa 3,000 pesos or higit pa kada buwan, mas madali mong maiisip na ang perang ito ay pwedeng maging 1 million pesos pagkalipas ng ilang taon kung ilalagay mo sa tamang investment platform. Ang strategy na ito ay hindi lang tungkol sa pagtitipid kundi tungkol sa pagbibigay ng value sa pinaghirapan mong sahod habang binibigyan mo ng chance ang lungs at liver mo na maging healthy sa mahabang panahon. Ang isa pang simpleng swap na pwedeng gawin ay ang pagpili sa tubig kaysa sa mga debote o dilatang inumin na puno ng asukal. Marami sa atin ang sanay na laging may kasamang soft drinks o matamis na juice ang bawat kain, pero kung susumahin mo ang gastos sa asukal at ang epekto nito sa dugo mo, talagang lugi ka sa bandang huli. Sa loob ng 30 days, hamunin mo ang sarili mo na uminom lang ng tubig at iwasan ang mga drinks na may high fructose corn syrup dahil ito ang madalas na dahilan ng diabetes at obesity sa ating mga Pilipino. Isipin mo na lang na ang bawat 500 ml na soft drinks na binibili mo sa tindahan ay nagkakahalaga ng halos 20 pesos. At kung iinom ka nito twice a day, aabot ang gastos mo sa 1,200 pesos sa isang buwan. Kung itatabi mo ang amount na ito at iinumin na lang ang malinis na tubig mula sa gripo o filter ninyo, hindi mo lang nailigtas ang pancreas mo, kundi nakapagsimula ka na rin ng emergency fund na pwedeng pambili ng bigas o pambayad sa school supplies ng mga bata. Ang discipline sa pag-inom ng tubig ay basic na step para maging mas alerto ang isip mo at mas maging magaan ang pakiramdam ng iyong katawan araw-araw. Dapat din nating pahalagahan ang sapat na tulog dahil ito ang itinuturing na pinakamura at pinaka-effective na health insurance na pwedeng makuha ng kahit sinong ka-daily ng libre. Marami sa atin ang proud sa pagiging puyat dahil sa trabaho o kakapanood ng social media, pero hindi natin namamalayan na ang puyat ay nagiging sanhi ng mistakes sa trabaho na minsan ay may katumbas na bawas sa sahod or penalty. Kapag puyat ka, mas mabilis kang magutom at mas prone kang bumili ng convenience store food or magpa-deliver ng fast food dahil wala ka ng energy na magluto ng sarili mong baon. Subukan mong matulog ng 7 to 8 hours gabi-gabi para ang brain mo ay magkaroon ng time na mag-repair at maging ready sa hamon ng kinabukasan. Ang taong sapat ang tulog ay mas mabilis makatapos ng task. Mas mababa ang level ng stress hormone na cortisol at higit sa lahat mas malakas ang immune system laban sa mga virus na uso sa labas. Sa pamamagitan ng pagtulog ng tama, inililigtas mo ang sarili mo sa gastos sa vitamins, kape, at maintenance na gamot na kailangan mong inumin kapag bumigay na ang resistensya mo dahil sa sobrang pagod at puyat.
Pagdating naman sa pagkain, kailangan nating labanan ang habit ng stress eating deliveries, lalo na tuwing pagod tayo galing sa trabaho or overtime. Ang technique dito ay ang tinatawag na batch cooking, kung saan tuwing Sunday o free day mo ay magluluto ka na ng ulam na tatagal ng 3 to 5 days at itatago mo ito sa refrigerator. Sa ganitong paraan, pag uwi mo sa bahay na gutom at pagod, hindi mo na kailangang magbukas ng food delivery app at magbayad ng mataas na delivery fee at service charge na madalas ay mas mahal pa kaysa sa mismong pagkain. Ang average na delivery order ay nagkakahalaga ng around 200 to 300 pesos. Pero kung may nakahanda ka ng ulam gaya ng adobo o ginisang gulay, ang cost per meal mo ay babagsak lang sa 50 to 60 pesos. Ang matitipid mong 200 pesos araw-araw ay malaking tulong para mapuno ang iyong alkansya o maipambayad sa mga utang na matagal nang iniintindi. Ang pagkakaroon ng disiplina sa pagbaon at pag-iwas sa tukso ng apps ay isang practical na paraan para masiguradong masustansya ang kinakain mo at hindi nabubutas ang bulsa mo dahil lang sa katamaran o pagod. Panghuli, huwag nating kalimutan ang basic personal hygiene gaya ng pag-aalaga sa ating mga ngipin dahil ang simpleng toothbrush at floss ay mas mura kaysa sa dental procedures. Marami sa ating mga kababayan ang nagpapabaya sa dental health at nagugulat na lang kapag sumakit na ang ngipin at kailangan ng gumastos ng libo-libo para sa root canal, pasta o bunot. Isipin mo na ang isang tube ng toothpaste ay nagkakahalaga lang ng around 100 pesos at tatagal na ito ng mahigit 1 month. Habang ang pagpapadentista ay pwedeng umabot ng 5,000 to 10,000 pesos depende sa lala ng problema. Ugaliing mag-brush 3 times a day at mag-floss para matanggal ang mga dirt sa pagitan ng ngipin na hindi nakukuha ng simpleng sipilyo lang. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong smile, hindi ka lang nagiging confident sa harap ng ibang tao, kundi sinisiguro mo rin na ang perang pinaghirapan mo ay hindi lang mapupunta sa gamutan na pwede naman sanang naiwasan. Ang tunay na sikreto ng mga wise na ka-daily ay ang pag-intindi na ang bawat maliit na effort natin sa kalusugan ay may katapat na malaking tipid sa ating financial life sa hinaharap. Aral 2. Budget-Friendly Nutrition, The Pinoy Kitchen Hack. Ang pagkain ng masustansya ay hindi dapat maging dahilan para maubos ang laman ng wallet mo dahil ang tunay na nutrisyon ay hindi nakadepende sa mahal na brand kundi sa tamang diskarte sa pamimili. Ang unang practical step para sa bawat ka-daily ay ang pagpili sa lokal na palengke kaysa sa mga air-conditioned na supermarket kung saan mas mataas ang presyo dahil sa packaging at overhead costs. Sa palengke, ang 50 pesos mo ay pwedeng makabili ng isang tumpok ng sariwang gulay gaya ng sitaw, kalabasa at talong, habang sa grocery ay baka isang balot lang ito ng plastic na may kaunting piraso. Subukan mong gawin ang 100 pesos gulay challenge kung saan ang budget na ito ay sapat na para makapagluto ng isang malaking pot ng ginisang monggo o sayote na pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. Bukod sa mas nakatipid ka na ng halos 40 to 50% kumpara sa mall, nakasiguro ka pang bagong ani ang nakukuha mo mula sa ating mga lokal na magsasaka. Ang habit na ito ay hindi lang pampalusog ng katawan kundi isang matalinong paraan para mapahaba ang budget mo hanggang sa susunod na kinsenas. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ang pagkakaroon ng sariling garden kahit sa maliit na space ay isang game changer para sa bawat Pinoy household. Hindi mo kailangang magkaroon ng malawak na lupa dahil pwedeng-pwedeng gumamit ng mga recycled containers, empty plastic bottles, or lumang timba para magtanim ng sili, pechay, at lalo na ang malunggay. Ang malunggay ay itinuturing na superfood pero madalas ay libre lang itong nakukuha sa kapitbahay o pwedeng itanim sa gilid ng bintana. Isipin mo na lang ang matitipid mo kung hindi mo na kailangang bumili ng sahog sa tuwing magluluto ka ng tinola o ginisang ulam. Sa halip na gumastos ng 30 to 40 pesos para sa isang maliit na plastic ng sili o luya, pinitas mo na lang ito sa labas ng pintuan ninyo ng libre at organic pa. Ang urban gardening ay isang legit na paraan para labanan ang inflation habang sinisiguro mong walang pesticides ang kinakain ng iyong mga anak. Ang bawat tanim na nabubuhay mo ay katumbas ng barya o papel
na nananatili sa loob ng bulsa mo sa halip na mapunta sa tindahan. Kailangan din nating baguhin ang mindset na kailangang laging may karne sa hapagkainan para masabing masarap ang pagkain dahil ang sobrang meat ay hindi lang mahal kundi mabigat din sa digestion at heart health. Maraming murang protein alternatives na available sa ating bansa gaya ng itlog, tokwa at mga isda na gaya ng galunggong o bangus na mas healthy sa ating arteries. Ang 1 kilo ng baboy ngayon ay nagkakahalaga na ng 300 to 400 pesos. Pero ang isang tray ng itlog o isang block ng tokwa ay mas mura ng halos 70% at punong-puno rin ng protina. Maaari mong i-alternate ang pagkain ng karne sa loob ng 1 linggo, kung saan 3 to 4 days ay nakatutok lang kayo sa plant-based or seafood meals para makaiwas sa high blood at uric acid. Sa paggawa nito, hindi lang bumababa ang cholesterol level mo, kundi lumalaki rin ang matitipid mong pera na pwedeng ilaan sa ibang mahahalagang gastusin gaya ng tuition o utang. Ang pagiging flexible sa ulam ay tanda ng isang wise na ka-daily na marunong magbalanse ng lasa, nutrisyon at presyo. Isang malaking gastos din na hindi natin namamalayan ay ang pagbili ng mga mamahaling energy or sports drinks tuwing tayo ay nauuhaw o pagod sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga inuming ito ay puno ng artificial colors at asukal na pwedeng magdulot ng kidney stones o UTI sa katagalan. Kaya mas mabuting gumawa na lang ng sariling DIY electrolytes sa bahay. Ang paggamit ng kalamansi na hinaluan ng kaunting honey o asukal at isang kurot ng asin ay mas effective na pampatid ng uhaw at pampalakas ng resistensya dahil sa natural vitamin C nito. Ang 10 piraso ng kalamansi ay nagkakahalaga lang ng around 10 pesos at sapat na para sa isang pitsal ng juice kumpara sa pagbili ng deboteng inumin na nasa 30 to 50 pesos ang bawat isa. Bukod sa mas mura, mas panatag ka pa dahil alam mo ang bawat sangkap na inilagay mo sa iyong inumin at wala itong masamang chemicals. Ang pagbabalik sa natural na inumin ay isang practical na hakbang para manatiling hydrated ang katawan nang hindi nasasaktan ng iyong ipon. Panghuli, ang sikreto sa matalinong nutrisyon ay ang pagkakaroon ng isang smart grocery list at ang disiplina na huwag mamili kapag ikaw ay gutom. Kapag pumasok ka sa grocery o palengke na kumakalam ang sikmura, mas malaki ang chance na mapabili ka ng mga junk food, chichirya at mga instant meals na hindi mo naman talaga kailangan pero mukhang masarap sa paningin. Gumawa ng listahan base sa meal plan mo para sa buong linggo at sundin ito ng maigi para maiwasan ang impulse buying na madalas sumisira sa budget natin. Isipin mo na ang bawat item na hindi kasama sa listahan pero kinuha mo pa rin ay perang ninanakaw mo mula sa iyong savings account para lang sa panandaliang sarap ng dila. Sa pamamagitan ng pagpaplano ng bawat kusing na ilalabas mo para sa pagkain, mas nagiging maayos ang daloy ng pera sa bahay at mas nasisiguro mong ang bawat subo ng iyong pamilya ay puno ng sustansya. Ang pagiging organisado sa kusina ay hindi lang pampatipid ng oras, kundi isa ring matibay na pundasyon para sa isang healthy at debt-free na pamumuhay. Aral 3. Preventive Health as Financial Strategy, the Safety Net. Ang pinakamalaking banta sa ipon ng bawat ka-daily ay ang biglaang pagkakasakit. Kaya dapat nating ituring ang pag-iwas bilang isang matalinong investment. Sa Pilipinas, isang malalang pagkakaospital lang ay pwedeng mabaon sa utang ang isang pamilya, kaya napakahalaga na alam mo kung paano gamitin ang iyong PhilHealth at HMO benefits gaya ng MaxiCare. Marami sa atin ang nagbabayad ng monthly contribution pero hindi naman nagagamit ang mga libreng check-up, laboratory at consultation na kasama sa package. Huwag mong hintayin na bumagsak ang katawan mo bago ka pumunta sa doktor. Gamitin ang mga benepisyong ito habang malakas ka pa para masiguradong walang hidden na karamdaman na namumuo sa loob mo. Ang pagiging maalam sa iyong coverage ay parang pagkakaroon ng matibay na panangga na protektado ang iyong bulsa sa oras na magkaroon ng emergency. Huwag mo ring kakalimutan o skip ang iyong annual physical exam or APE dahil ito ang pinaka-legit na paraan para makatipid sa long-term na gastusin.
Ang pagtuklas sa mga kondisyon gaya ng hypertension or high cholesterol sa maagang stage ay mangangailangan lang ng simpleng pagbabago sa diet o murang maintenance na gamot na nagkakahalaga lang ng around 10 to 20 pesos kada araw. Pero kung hahayaan mong lumala ito hanggang sa maging heart attack or stroke, ang gastos ay pwedeng umabot sa 500,000 to 1 million pesos sa loob lang ng ilang araw sa ospital. Isipin mo na ang paglalaan ng isang araw para sa check-up ay parang pag-aayos ng maliit na butas sa bubong para hindi masira ang buong bahay kapag bumagyo. Ang maagang pag-aksyon ay hindi lang nagpapahaba ng buhay, kundi nagsisilbi ring insurance para sa lahat ng mga ari-arian na pinaghirapan mong pundahin sa loob ng maraming taon. Bilang dagdag na proteksyon, dapat ay meron kang tinatawag na Health First Emergency Fund na hiwalay sa iyong regular na ipon para sa mga pangarap sa buhay. Layunin nito na magkaroon ka ng cash na mahuhugot sa oras na kailangang bumili ng gamot o magpa-confine nang hindi mo kailangang ibenta ang iyong motor, alahas o gamit sa bahay sa murang halaga. Simulan ito sa pagtatabi ng kahit 50 to 100 pesos kada sahod hanggang sa makaipon ka ng amount na katumbas ng iyong sahod sa loob ng 3 months. Kapag meron kang ganitong fund, mas magiging panatag ang loob mo dahil alam mong may sandigan ka at hindi ka aasa sa abuloy o panghihingi ng tulong sa social media kapag nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya. Ang paghahanda para sa hindi inaasahang pagkakataon ay tanda ng isang responsible at mature na ka-daily na nagpapahalaga sa dignidad ng kanyang pamilya. Minsan, ang pinaka-effective na paraan ng pagtitipid ay nagsisimula sa ating mga basic hygiene habits sa loob mismo ng ating tahanan. Ang paglilinis ng bakuran para puksain ang pinamumugaran ng mga lamok na may dengue ay isang libreng paraan para makaiwas sa hospital bill na aabot sa 30,000 to 50,000 pesos. Ganon din ang simpleng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon bago kumain. At pagkatapos gumamit ng banyo para makaiwas sa mga virus at bakterya na nagdudulot ng lagnat o diarrhea. Ang mga sakit na ito ay pwedeng maging sanhi ng no work, no pay status mo sa trabaho, kaya bawat araw na absent ka ay katumbas ng nawawalang kita para sa panggastos ninyo sa araw-araw. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan, hindi mo lang inilalayo ang pamilya mo sa mikrobyo, kundi sinisiguro mong tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa inyong kabuhayan. Panghuli, huwag nating balewalain ang ating mental health dahil ang sobrang stress ay nakakapahina ng resistensya at nakakaapekto sa ating pagdedesisyon tungkol sa pera. Ang paglalaan ng konting oras para sa pahinga, paglalakad sa labas, o simpleng pakikipag-usap sa mga kaibigan ay mga paraan ng libreng therapy para maiwasan ang burnout. Kapag masyado kang pagod at stressed, mas prone kang gumawa ng revenge spending o pagbili ng mga bagay na hindi mo kailangan para lang sumaya ng panandalian. Isang malusog na isipan ang kailangan para makagawa ng mga tamang financial plans at para manatiling produktibo sa trabaho o negosyo. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi pagiging madamot. Ito ay isang paraan para masiguradong kaya mo pang magsilbi at mag-provide para sa iyong mga mahal sa buhay sa loob ng many more years to come. Aral 4. Sweat for Success, Zero-Cost Fitness. Ang pagpapanatili ng malakas na katawan ay hindi kailangang maging magastos dahil ang bawat kanto ng ating paligid ay pwedeng maging gym para sa isang madiskarteng ka-daily. Isang napaka-practical na paraan ay ang pagyakap sa tinatawag nating commuter's exercise kung saan pipiliin mong maglakad ng kaunti kaysa sumakay agad. Halimbawa, kung ang tricycle o jeep ride mo ay nagkakahalaga ng 15 to 20 pesos para lang sa isang maikling distansya, subukan mong bumaba ng mas maaga ng 1 or 2 blocks o kaya naman ay lakarin na lang ito kung hindi ka naman nagmamadali. Sa paggawa nito araw-araw, hindi lang ang puso at binti mo ang lumalakas, kundi nakakaipon ka rin ng halos 400 to 500 pesos sa loob ng isang buwan mula sa matitipid mong pamasahe. Ang paglalakad ay isa sa mga pinaka-effective na cardio exercises na nakakatulong magpababa ng blood sugar at timbang nang wala kang inilalabas na kahit isang sentimo. Maaari mo ring gawing fitness routine ang iyong mga pang-araw-araw na gawaing bahay dahil ang paglilinis ay isang legit na paraan ng pagpapawis. Ang pagwawalis, pagbubunot ng sahig gamit ang bao, paglalaba ng dekamay,
at pag-aayos ng mga gamit sa bahay ay nakakasunog ng calories, gaya ng ginagawa sa loob ng isang mahal na gym. Imbes na ituring na pabigat ang mga course na ito, tingnan mo ito bilang pagkakataon na makapag-stretch at mapagalaw ang iyong mga muscles habang ginagawa mong maayos at malinis ang inyong tirahan. Sa loob ng 30 to 45 minutes na masugid na paglilinis, ang iyong heart rate ay tumataas na sapat na para magsilbing workout para sa buong katawan. Ito ang tunay na diskarte ng mga wise dahil natapos mo na ang iyong obligasyon sa bahay, naging fit ka pa, at hindi mo na kailangang magbayad ng monthly membership fee na nagkakahalaga ng 1,500 to 2,000 pesos. Sinasabi rin natin na ang internet ay punong-puno ng libreng resources, kaya gamitin ang YouTube University para sa iyong fitness journey sa halip na bumili ng mga mamahaling equipment. Maraming mga Pinoy fitness creators ang nagtuturo ng bodyweight exercises gaya ng push-ups, squats, at lunges na hindi nangangailangan ng dumbbells o treadmill. Ang mga equipment na binibili ng marami dahil sa bugso ng damdamin ay madalas na nagiging sabitan lang ng damit sa loob ng kwarto at nagiging clutter pa sa bahay. Gamitin ang iyong space sa sala, maglatag ng kahit anong lumang tela o banig, at sundan ang mga libreng tutorial online para sa isang effective na home workout. Ang tanging kailangan mo lang ay disiplina at consistency dahil ang resulta ng ehersisyo ay hindi nakukuha sa ganda ng suot mong sapatos o brand ng gym shorts mo, kundi sa dedication mong gumalaw araw-araw. Napakahalaga rin na bigyang pansin ang iyong posture, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa opisina o naka-work from home setup dahil ang maling posisyon ay sanhi ng gastos sa hinaharap. Ang madalas na pag-upo ng kuba o ang hindi tamang height ng iyong computer ay nagdudulot ng chronic back pain at neck strain na pwedeng mauwi sa pagbisita sa doktor o pagbili ng mga mamahaling pain relievers at therapy. Turuan ang sarili na mag-stretch bawat 60 minutes at ayusin ang upo para manatiling maayos ang daloy ng dugo sa iyong katawan at maiwasan ang pananakit ng likod. Ang pag-iwas sa mga ganitong musculoskeletal problems ay nangangahulugan na mas marami kang energy na tapusin ang iyong mga tasks at mas mahaba ang oras mo para maging produktibo. Isipin mo na ang tamang posture ay isang paraan para alagaan ang iyong frame para pagtanda mo ay malakas ka pa rin at hindi sakitin. Panghuli, huwag kalimutan ang kapangyarihan ng deep breathing exercises bilang isang practical na paraan para i-manage ang iyong stress at blood pressure sa gitna ng abalang araw. Ang ating bansa ay kilala sa matinding trapiko at mainit na panahon na madalas ay nagpapadagdag sa ating pagkapagod at pagkairita. Sa pamamagitan ng paglalaan ng 5 minutes bawat umaga o tuwing nakakaramdam ka ng pressure, ang paghinga ng malalim ay nakakatulong na pakalmahin ang iyong nervous system ng libre at instant. Ang isang kalmadong isip ay mas mahusay gumawa ng mga desisyon, lalo na pagdating sa usaping pinansyal at pag-iwas sa gulo o away na pwedeng magdulot ng stress sa katawan. Ang fitness ay hindi lang tungkol sa abs o muscle, ito ay tungkol sa pangkalahatang wellness ng iyong physical at mental na aspeto para mas mapaglingkuran mo ang iyong mga mahal sa buhay. Aral 5, Mindset over Matter, Invest in Knowledge. Ang huling aral na dapat nating itanim sa ating isipan ay ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa pagpili kung saan natin gagastusin ang ating oras at pera. Marami sa atin ang mabilis magsabi na ang pagbili ng mga masustansyang pagkain at bitamina o prutas ay isang malaking gastos. Pero sa totoo lang, ito ay isang investment para sa iyong future self. Isipin mo na lang na ang bawat pisong nilalaan mo para sa iyong kalusugan ngayon ay nagliligtas sa iyo mula sa daan-daang libong piso na bayarin sa ospital pagdating ng panahon. Ang mindset ng isang wise na ka-daily ay nakatingin sa long-term na resulta. Hindi ka lang nagtitipid para sa ngayon, kundi nag-iipon ka rin ng lakas para hindi ka maging may sakit sa iyong pagtanda. Kapag binago mo ang tingin mo sa self-care at ginawa itong prioridad, mas nagiging malinaw ang iyong direksyon sa buhay at mas nabibigyan mo ng halaga ang bawat pagod mo sa pagtatrabaho. Bilang bahagi ng pag-unlad, mas mabuting mamuhunan sa kaalaman tungkol sa financial literacy kaysa ubusin ng oras sa walang katapusang pag-scroll sa social media na nagtutulak lang sa atin na mainggit sa buhay ng iba.
Ang pagbabasa ng mga libro o panonood ng mga video tungkol sa tamang paghawak ng pera ay makakatulong para maiwasan mo ang pagkakaroon ng utang na madalas ay nagiging sanhi ng matinding stress at alta presyon. Alam nating lahat na ang problema sa pera ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao dahil sa kakaisip at kawalan ng tulog. Kung marunong kang mag-manage ng iyong budget, mas magiging payapa ang iyong kalooban at mas magiging malakas ang iyong resistensya laban sa anumang pressure ng buhay. Ang edukasyon sa pera ay isang sandata na magbibigay sa iyo ng kalayaan na pumili ng mas healthy na lifestyle para sa iyong sarili at para sa iyong buong pamilya. Isang malaking hamon sa ating mga Pilipino ay ang matutong magsabi ng no sa mga peer pressure o mga anyaya ng mga kaibigan na hindi naman pasok sa ating budget at diet. Madalas tayong mapapasama sa mga inuman, buffet o biglaang gala dahil lang sa takot na mapahiya o matawag na killjoy kahit na alam nating makakasama ito sa ating bulsa at kalusugan. Ang pagiging matatag sa iyong desisyon na unahin ang iyong goals ay tanda ng tunay na disiplina at pagmamahal sa sarili. Ipaliwanag ng maayos sa iyong mga kasama na ikaw ay may sinusunod na budget or health goal at ang mga totoong kaibigan ay rerespeto at susuporta sa iyong desisyon. Sa pag-iwas sa mga ganitong extra na gastos, mas mabilis mong maaabot ang iyong financial targets habang pinapanatiling maayos ang kondisyon ng iyong katawan mula sa sobrang alat at tamis na pagkain sa labas. Dapat din nating matutunan ang konsepto ng quality over quantity sa tuwing tayo ay bibili ng mga kagamitan para sa ating lifestyle. Halimbawa, mas mabuting bumili ng isang pares ng matibay na sapatos na gagamitin mo sa paglalakad at ehersisyo kaysa bumili ng maraming murang sapatos na mabilis masira at pwedeng magdulot ng sakit sa paa o tuhod. Ang pagpili sa mga bagay na tumatagal ay isang paraan ng pagtitipid dahil hindi mo kailangang paulit-ulit na gumastos para sa parehong kailangan. Ganon din sa pagpili ng pagkain. Mas mainam na bumili ng kaunting dami ng masustansyang sangkap kaysa sa maraming dami ng junk food na walang naibibigay na nutrisyon sa iyo. Ang pagiging mapili sa kalidad ng iyong mga kinokonsumo ay nagpapakita na nirerespeto mo ang iyong pinaghirapang sahod at ang iyong sariling pisikal na kapakanan. Panghuli, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito ay para sa ating legacy planning at sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi isang uri ng pagiging makasarili, kundi ito ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya. Sa pamamagitan ng pananatiling healthy at financially stable, sinisiguro mo na hindi ka magiging pabigat sa iyong mga anak o kamag-anak pagdating ng panahon dahil sa mga sakit na pwede naman sanang naiwasan. Gusto nating lahat na makitang lumaki ang ating mga apo at ma-enjoy ang ating retirement nang hindi nakadepende sa tulong ng iba. Ang bawat tamang desisyon na ginagawa mo ngayon, mula sa pagkain hanggang sa pag-iipon, ay isang hakbang patungo sa isang buhay na marangal, masaya, at puno ng sigla hanggang sa huling sandali. Bilang pagtatapos, tandaan ninyo na ang kalusugan at pera ay hindi dapat magkalaban, kundi dapat silang magkatuwang sa inyong pag-asenso. Ang bawat desisyon na ginagawa ninyo araw-araw mula sa pagpili ng tubig kaysa soft drinks hanggang sa paglalakad kaysa pagsakay ay may malaking epekto sa inyong kinabukasan. Ang tunay na wise na ka-daily ay hindi lang nakatingin sa laki ng balanse sa bangko, kundi pati na rin sa sigla ng kanyang pangangatawan para ma-enjoy ang bunga ng kanyang pagsisikap. Huwag nating hayaan na ang lahat ng ating pinaghirapan ay mapunta lamang sa bayarin sa ospital dahil sa kapabayaan. Simulan ang pagbabago sa maliliit at praktikal na hakbang na tinalakay natin. Iwasan ang bisyo, kumain ng tama sa murang halaga at gamitin ang mga libreng paraan para maging fit. Ang disiplina sa sarili ang pinakamahalagang investment na maaari ninyong gawin. Kaya mga ka-daily, piliin nating maging malusog at mayaman sa tamang diskarte para sa mas masayang buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips Daily. Maraming salamat. Disclaimer:
Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.